Ang pelikula ay tungkol sa God of Thunder, na nai-stranded sa walang batas na planeta, at kinailangan niyang manalo sa tournament para maibalik sa kanya muli ang kanyang kalayaan. Samantala, pilit niyang hinahabol ang oras para pigilan ang isang masamang puwersa na gustong wasakin ang kanyang kaharian na Asgard. Nagsimula ang pelikula sa mismong God of Thunder na si Thor. Makikitang naging preso siya ng isang demon na nasa harap niya. Ito ang nakakatakot na demon fire na si Surtur. Maliit ang trato nito sa paghamon sa kanya ng anak ni Odin at sinabi rin sa kanya na pagkatapos niya kay Thor, ang Asgard naman ang isusunod niyang wawasakin. Ito ay nasa prophecy ng Ragnarok, ang kaharian niyo ay maglalaho din sa wakas. Ang korona na ito ay nagtataglay ng malakas na kapangyarihan, nawawasak mismo sa Asgard. Ilang sandali, tinawag na ni Thor ang kanyang lumilipad na martilyo kasabay na rin ang pagkawala niya sa kadena na nakapalupot sa kanya. Dumating din ang mga tauhan ni Surtur na madali namang tinalo ni Thor gamit ang kanyang pinagkakatiwalaang hammer. Naglabas naman ng matinding kapangyarihang apoy si Surtur pero nagawang mapigilan ito ni Thor. Ginawa niya ang lahat para matalo ang Fire Demon at pagkatapos noon, inilagay niya sa kanyang balikat ang korona ni Surtur. Dali-dali niyang tinawag ang pangalan ng nangangasiwa ng Bifrost, na siyang naging daan niya para makatakas sa mapanganib na lugar na yun. Nakarating siya ng mabilis sa kanyang lugar na ang tawag ay Asgard, at tinanong din niya kung nasaan si Heimdall na dating tagapangasiwa ng Bifrost Bridge. Sinagot siya nitong si Scourge, at nagsabing ang mismong hari ay nag-utos na ikulong siya pero sa ngayon, si Heimdall ay nagtatago sa kung saan. Pagkatapos malaman niya ito, nagmadaling lumipad si Thor sa kanyang kaharian. Nagtataka ngayon siya na kung bakit may malaking estatwa ni Loki sa sentro ng syudad, at sa mismong bahay naman nila ay merong teatro na nagsasadula ng kabayanihang ginawa ni Loki para sa Asgard. Tinawag na ngayon ni Thor ang kanyang amang hari, at nagsabing itago niya ang natalo niyang si Surtur sa silong ng kastilyo, para naman hindi ito wasakin ang kaharian gamit ang malahiganti nitong espada na tinatawag na Ragnarok. Kasunod noon, inihagis niya ang kanyang martilyo sa himpapawid at sinabing, wala pang nakakapigil dito. Pagkatapos, lumipat sa likuran ng ama niya si Thor, layunin na takutin nito. Kinabahan siya at lumayo kay Thor sa ayaw tamaan siya sa mukha ng martilyo. Ang trickster na si Loki pala ay nagkukunwaring bilang kanilang ama at gulat na gulat ang lahat. Nasaan si ama? Tinanong siya ni Thor, na nayayamot ngayon sa kapatid niya. Sumagot si Loki, masaya kaming lahat dito hanggang sa dumating ka, sakit ka lang sa ulo, alam mo ba yon? Galit na lumapit si Thor kay Loki at tinanong ulit siya na pinaslang mo ba ang ating ama? Sabay tinulak niya siya ng kanyang martilyo. Natakot si Loki kaya isiniwalat na niya ang lahat ng alam niya. Kasunod nito, nagpunta sila sa Norway ng planet Earth at doon, nakita nilang kanilang ama na si Odin. Matagal na pala niyang hinihintay ang dalawa niyang anak na lalaki na magkasama at magkasundo, at nagsabi rin siya na gusto na niyang magpaalam para makapiling na ang kanilang ina sa Valhalla. Nagsabi si Thor na napigilan na niya ang prophecy ng Ragnarok, at napaslang na niya ang higanteng Fire Demon. Nabanggit ng ama na hindi lang yun ang panganib na darating, at nalalapit na rin ang aking oras. Sino pong darating aking ama? Tinanong siya ni Thor, at sumagot si Odin, walang iba kundi si Hela. At dinagdag pa niya na si Hela, ay ang goddess of death, at siya rin ang aking unang anak at nakatatanda niyong kapatid. Tuluyan nang namaalam ang kanilang ama na naging liwanag sa himpapawid at naglaho sa ibabaw ng malawak na karagatan. Nalungkot ang magkapatid sa pagpanaw ng hari lalo na si Thor. Dahil sa nawala na ang hari, malaya nang nakatakas si Hela sa pagkakakulong niya na nagpakita sa dalawa sa lagusan ng berdeng liwanag. Ang diyosa ng kamatayan ay nag-utos sa kanila na magbigay galang sa harap niya, ako na ngayon ang bagong reyna ng Asgard. Sumagot si Thor, hindi ako lumuluhod kahit kanino, sabay binato niya ang kanyang martilyo sa kalaban. Kagulat-gulat namang sinalo ito ni Hela gamit ang isang kamay lang, at kagulat-gulat ding winasak niya ito ng maliliit na piraso. Ang martilyo ni Thor ay tuluyang nasira na. Nagbago rin ang anyo ng diyosa, ang buhok niya ay naging mga sungay at mga kamay niya ay naglabas ng mga espada. Natakot si Loki sa kanya at sumigaw sa Bifrost na ibalik agad sila ngayon na. Pinagalitan siya ni Thor na kung bakit niya yun ginawa, kasabay noon ay isang liwanag ang kumuha sa kanila papunta sa Asgard. Nakatakas na sana sila nang makita nila si Hela at hinugot si Loki papalabas ng Bifrost. Sabay nakipaglaban din siya kay Thor at nagawa rin niyang maihulog siya palabas. Kasunod noon, pumasok si Hela sa kung saan si Scourge ay nagbabantay muli at pinaslang ang iba pang bantay na kasamahan niya.
Hindi lumaban si Scourge at lumuluhod na lang sa kanya at nagustuhan naman ito ni Hela na nagsabing, marunong ka palang kilalanin ang iyong reyna, gusto ko yan, isa kang marunong nakawal. Habang si Thor naman, ay bumagsak sa isang planeta na kung saan maraming nahuhulog na basura galing sa iba't ibang portal ng Cosmic Gates. Kasunod pa noon, may mga aliens na lumabas galing sa isang spaceship at inatake siya. Tinawag ni Thor ang kanyang martilyo pero walang martilyo ang bumalik sa kamay niya. Kaya lumaban na lang siya sa mga ito ng mano-mano, pero ang isa sa kanila ay may armas na kayang mabitag si Thor, at pinaralisado siya ng bakal na lambat. Pinagbubugbog na ngayon siya ng lahat ng walang kalaban-laban. May dumating naman na isa pang spaceship, at lumabas ang isang lasinggerong babae mula dito. Inatake niya lahat ng bumubugbog sa kanya gamit ang laser cannon ng kanyang sasakyan. Pagkatapos noon, nilagyan niya si Thor ng device sa leeg na nagsanhi sa kanya ng pagkaparalisado. Dinala ng babae ang bida sa isang lugar, na kung saan may namumunong leader na ang pangalan ay Grand Master. Ang Grand Master ay tagapang-asiwari ng isang paligsahan, at sinabi niya ito kay Thor na nagkamalay habang nakatali ito sa upuan. Nalaman din ni Thor na ibinenta siya ng babae sa Grand Master sa halagang 10 milyon. Binanggit ng leader na namamahala siya ng Contest of Champion na kung saan ang mga sumasali, ay nanggagaling pa sa iba't ibang sulok ng kalawakan at isa si Thor ang sasali dito. Tumanggi si Thor na maging kalahok sa gusto niyang makabalik agad sa Asgard. Nakita din ng bida si Loki na ayaw sabihin kilala niya siya sa harap ng Grand Master. Pero ibinunyag ni Thor na kapatid ko siya at nalito naman ang Grand Master. Pagkatapos, binigyan siya ng leader ng alias niya na Lord of Thunder at nagsabing, kung gusto mong makabalik sa Asgard, ang kailangan mo lang gawin ay talunin ang aking champion para makalaya ka. Inilipat pagkatapos si Thor sa kung saan may nakilala siyang tao na bato na si Korg, at isang insektong mandirigma na si Mick. Binalaan siya ni Korg na lahat ay napapaslang sa pakikipaglaban sa malupit na champion ng Grand Master. Kahit si Korg ay natatakot dito. Si Hela ay nasa Asgard na ngayon at ipinakilala ang sarili niya sa depensang militar ng kaharian. Ako si Hela, sabi niya, Commander ng Asgard, ang panganay na anak ni Odin, at ang tunay na tagapagmana ng trono. Pagkatapos nito, inutusan niya ang mga sundalo na magbigay galang sa harap niya. Dinagdag pa niya, pumanaw na si Odin, kami dati ang pinakamakapangyarihan sa lahat at balak kong ipagpatuloy na sakupin ang buong kalawakan, ito ang aking destiny. Nandito ako para maibalik ang aking kapangyarihan. Pero merong isang opisyal na ayaw siyang kilalanin. Wala akong pakialam kung sino ka man, sabi niya, kailangan mo nang sumuko, ang dami namin dito. Nagalit dito si Hela, at nag-transform siya sa tunay niyang anyo na may mga sungay. Tinapos ni Hela ang buong militar ng mag-isa lang gamit ang kanyang mga matutulis na palaso. Tinapos niya rin ang buhay ng kaninang opisyal na ayaw sumunod sa kanya. Nasaksihan ito ni Scourge at lubhang nabahala siya. Dinala na ngayon ni Hela si Scourge sa silong ng kastilyo. At doon lumapit siya sa tinatawag na Eternal Flame, sabay kinuha niya ito sa kanyang kamay at pumunta sa kung saan nakalibing ang dati niyang mga sundalo. At gamit ang mahiwagang apoy na hawak niya, binuhay niya lahat ng mga ito ng kanyang kapangyarihan. Lahat ng nandon ay muling nabuhay, kasama na rin ang isang malaking itim na lobo na dating alaga niya. Ngayong nagkaroon na ng sandatahan si Hela, pumunta na siya sa Bifrost Bridge para maglakbay at sumakap ng iba't ibang kaharian ng kalawakan. Pero wala dun ang susi na espada, at ito ay ninakaw. Kung wala ang espada, hindi sila makakapaglakbay. Si Heimdall, ang dating tagapagbantay ng Bifrost, ang siyang kumuha nito para mapigilan niya ang pananakop ni Hela. Ang bida naman ay stranded pa rin sa planeta at dinala siya ni Korg kung saan maraming armas. Sinabi ni Korg na pumili siya na gagamitin niya sa paligsahan. Sumagot si Thor na namimiss tuloy lang niya ang kanyang martilyo. Sinabi din ni Korg na ang nagdala sa kanya ay isang Valkyrie at nung nalaman nito ni Thor, agad naman pinakiusapan ang babae na tulungan siya bilang isang elite female soldier ng kaharian ng Asgard. Pero tinanggihan lang siya nito at pinabayaan siya sa kulungan. Kasunod noon, nagsimula na ang tournament. Nagpakita ang Grandmaster sa audience at binati silang lahat na meron kaming magigiting na bagong mandirigma para sa inyong katuwaan. Lahat ay pumapalakpak at sabik na sa paligsahan. Bumukas na ang pinto at nagpakita si Thor, sabay pinakilala siyang Lord of Thunder, at puwersahang ginupit din ang kanyang buhok. Ilang sandali, ang kanyang kalaban ay nagpakita rin, siya ay kulay green at siya rin ang Incredible Hulk na mas malaki pa kay Thor.
Biglang natuwa ang bida na nakita niya ang kanyang kaibigan na si Banner, pero inatake pa rin siya ni Hawk at pinaggugulpi siya ng walang tigil, habang si Thor naman ay nagmumuni sa kanyang ama. Naglabas ngayon si Thor ng kanyang kapangyarihang kuryente, na siyang naghagis ng malayo kay Hawk. Napansin ito ng Grandmaster kaya ginamit niya ang device para maparalisa si Thor, bago pa man matalo niya ang kanyang champion. Nagising si Thor pagkatapos ng laban nila, at ipinaliwanag ni Hawk na galing siya sakay ang Quinjet space capsule. Sinabi ni Thor na kailangan niyang makabalik sa Asgard sa lalong madaling panahon. Nakiusap ulit si Thor sa Valkyrie na tulungan siyang iligtas ang Asgard. Dagdag pa niya, pwede tayong maging isang grupo, at talunin si Hela. Sa pangalawang pagkakataon, tinanggihan ulit siya ng lasinggerong Valkyrie. Sabi pa niya hindi na siya pwedeng utusan na ngayon ng hari. Sumagot si Thor, hindi ko ito ginagawa para sa trono, ginagawa ko ito dahil marami ng tao ang nasasawi. Tumakas na ngayon si Thor at sinira ang bintana at pumunta agad sa Quinjet na ginamit na sasakyan ni Hulk. Sinubukan niya tong patakbuhin pero dumating naman tong si Hulk na sinisira ang likod ng sasakyan, at pinipigilan na wag umalis ang kanyang kaibigan. Nakita niya ang recording ni Black Widow na siya namang kumalma sa higanteng Hulk at nagbalik muli sa normal niyang anyo na si Banner. Samantala, galit namang nalaman ng Grandmaster na nakatakas ang kanyang champion kaya inutusan si Loki at Valkyrie, na dakpin ulit si Thor sa lalong madaling panahon. Nabahala si Thor na kailangan nila ng mas matibay na spaceship para makabalik sa Asgard. Si Loki ay nagbalik loob sa kanyang kapatid at sinabing alam niya ang security code ng Grandmaster, para makuha nila ang mas malaki nitong spaceship. Matagumpay nilang nakuha ang spaceship ng leader habang lumilipad papalayo sa humahabol na mga kalaban. Pumasok sila sa tinatawag na Devil's Gate, at alam nilang lubhang mapanganib ito pero nakipagsapalaran pa rin silang pasukin ang delikadong lagusan. Makikita na ngayon na nakabalik na si Thor, at hinihintay si Hela sa trono para asarin siya. Ibinunyag ni Hela nang dahil sa kanya, nalikom lahat ng ginto sa kalawakan para lang ipatayo itong buong kastilyo na yari sa ginto. At pagkatapos noon, nagdesisyon ang ama nila ng mag-isa na gusto na niyang maging isang mabuting hari, ikulong ako sa malayo, at magkaroon ulit ng bagong tagapagmana na si Thor. Galit na umatake na ngayon si Hela, at kahit na anong gawin ng bida, mas magaling pa rin ang kanyang kapatid na mas veterano pa sa pakikipagdigmaan. Inatake ni Hela si Thor at nabulag ang isa niyang mata. Naaalala tuloy niya ang kanilang ama, sabi ni Hela. Dinala ni Heimdall ang mga tao sa Bifrost Bridge, pero ang alagang lobo ni Hela ay nagpakita din doon at nagsimulang umatake. Samantala, si Banner na naging tao ay nagdesisyong mag-transform ulit bilang isang higanteng Hulk at nilabanan ang mabangis na lobo mag-isa. Gaya ng estatwa niya sa kaharian, dumating si Loki at mayabang na nagsabi, ang tagapagligtas ninyo ay dumating na, at nagsabi sa lahat na sumakay sila sa spaceship. Tumulong din siyang nakipaglaban sa mga kawal kasama ang taong bato na si Korg, at ang lasinggerong Valkyrie. Nagpakita muli ang amang hari ni Thor sa kanya, at sinabi ni Thor na hindi niya kayang talunin si Hela na wala ang kanyang martilyo. Sumagot si Odin, hindi mo kailangan ng armas para lumaban. Ang kailangan mo lang ay ang maniwala sa iyong sariling abilidad. At alam ko na mas malakas ka pa kaysa sa iniisip mo. Lumabas na ngayon ang tunay na kapangyarihan ni Thor at lumiwanag ang buong kapaligiran. Isa-isa na ngayong tinalo ng bida ang mga sandatahan ni Hela gamit ang nagliliwanag niyang kuryente. Nakipaglaban si Hawk sa asong lobo at nilunod ito sa karagatan. Naalala ni Thor ang tungkol sa dinala niyang korona ni Surtur na ngayon ay nasa silong ng kastilyo. Kaya sinabihan niya si Loki na kunin ito para matalo nila si Hela dahil wala nang ibang paraan. Ginawa ni Heimdall na makapasok ang mga tao sa spaceship para mailigtas silang lahat. Makikita ring nandoon din si Scourge para iligtas ang sarili niya. Nilagay ni Loki ang korona sa Eternal Flame para mabuhay muli ang Fire Demon na si Surtur. Sa ganitong paraan, bumalik sa mundo ang higanteng Diyos ng apoy. Sinabi ni Thor na ito ang papaslang sa iyo, Hela. Napailing dito si Hela at nakipaglaban siya mag-isa sa dambuhala. Ang lahat ay nakaalis ng ligtas sa sinasakyan nilang spaceship habang pinapanood nila si Hela, na ginagawa ang lahat para matalo si Surtur. Nagpakalat pa lalo ng marami pang apoy si Surtur hanggang sa tuluyang winasak na nito ang Asgard, gamit ang malaki nitong espada na tinatawag na Ragnarok. Ang isang leon ay hindi ang pinakamalaki sa kagubatan dahil ito ay ang elepante. Ang isang leon ay hindi pinakamabilis dahil ito ay ang cheetah.
Pero ang isang leon ay tinuturing pa ring hari ng kagubatan. Dahil sa tuwing napapaligiran ito ng mga kalaban na hyena, hinaharap pa rin niya lahat ng buong tapang at nananalo pa rin sa bandang huli. Maging isang leon ka sa kahit na anumang pagsubok na darating, dahil ikaw ang eksperto ng iyong mga pangarap. Mag-subscribe para makapanood ng mga video na katulad nito. I-click mo rin ang notification bell. At mag-iwan din ng like para makatulong sa channel. Salamat sa panunood kaibigan.